Bakit hanggang ngayon ay parang hindi namamatay ang balita tungkol sa palitan na muli ng liderato sa Senado? Ano ang nakataya dito? Impeachment nga lang ba? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Well, magdadalawang linggo na simula nung makasaysayan na takeover ng bagong liderato ng Senado. Pero simula noon, last week, ay umugong na agad ang balita. Magkakaroon na uli ng palitan. At ngayong linggo na to, ay umuugong na naman ang bagong balita. At si Gatchalian naman daw ang papalit bilang Senate President. Ano nga ba yung totoong dahilan? Bakit nga ba kailangang magpalit-palit ng Senado o liderato ng Senado, ng Senate President? Impeachment nga ba? At sinabi ko nito noon, hindi lang po impeachment ang pinag-uusapan natin dito. Sa tingin ko kasi yung impeachment is already a foregone conclusion. Hindi naman sila makakabuo ng kahit maka 13 sila o maka 14, eh kulang pa rin sila sa bilang para umabot sila sa 16 na boto para ma-impeach si Sara Duterte. So bakit importante ang Senate President? Well, sa pagbubukas po ng impeachment proceedings, yung Senate President will be the presiding officer. At pwede po nila na i-accept or i-admit pati yung mga inadmissible as evidence, lalo na kung hindi abogado ang iuupo nila dyan. Pwedeng paikot-ikutin at paano siya gagawa ng mga ruling. At yun naman ang parang intention dito, sa impeachment proceedings. Mas maganda yung mas pagulo. Kasi parang ito ang thrust nitong administrasyon na ito, gumulo ng gumulo itong kondisyon ng politika at sitwasyon dito sa Pilipinas. Pagdating naman po sa iba pang mga dahilan, lumutang na doon sa pahayag ni Lito Banayo. At ngayon ay sinusuportahan pa ito ng iba pang mga lumalabas mga ebidensya. Pati na rin kay Amy Marcos na ang ultimate objective is actually a constituent assembly kung saan ang Senado at ang Kongreso ay bubuo ng constituent assembly upang amyendahan ang konstitusyon. At pag nangyari nga po ito, it will pave the way para ang presidente ma-extend ng term, walang halalan, yung mga senador, congressman, sila kasi makikinabang at i-extend ng another 3 years at may extend si Bongbong Marcos up to 2030 or 2031 depende kung kailan maaprubahan yung amendments of the Constitution. So apparently mayroong talagang dubious reason bakit kailangan ng palitan ng Senado. Hindi lang yung impeachment, tingin ko yung impeachment hindi nga ito meron pang ibang mas malalim na dahilan kaya sila nagmamadali tungkol dito. Matatapos na ang Mayo, napapasok na tayo sa ika-6 na buwan ng 2026. Talagang all guns blazing, ika nga, no holds barred. Lahat ay susubukin para maipagpatuloy ang kanilang mga sarili sa kapangyarihan kasi sa pasok ng 2027, ibang laro na ito. Ang mga politiko ay mamimili na ng kanilang mga bagong sasamahan at baka hindi ang administrasyon ang mapili na samahan sa kasalukuyan. Kaya ngayon, patuloy ang pressure kay Bato de la Rosa at ngayon pinapaugong naman si Bongo naman daw ang aarestuhin. Talagang lahat na lang ay susubukan nila at lahat ay kakasuhan, lahat ay gigipitin para lang masunod yung kanilang gustong mangyari. Tingnan nyo yung sinabi ko sa inyo noon, pagkatapos ng putukan, sabi ko huwag kayong magtataka kung si General Aplaska ang biglang sasampahan ng kaso. At yun na nga, doon na nga papunta ito. At meron mga umuugong, si Marcoleta daw, sasampahan din, si Jinggoy, at kung sino-sino pa. Basta basically lahat ng sumusuporta kay Sara Duterte, yun ang tatargetin at kanilang kakasuhan. Well, sa sitwasyon na ito, talagang wala ka na masasabi kundi, you just have to be extremely frustrated dito sa ating pamahalaan para dahil dito sa tinatahak na landas ng ating bansa sa kasalukuyan. Wala tayong mga major
economic development. Walang economic gain, walang economic policy, no strategy in place para ma-improve ang sitwasyon ng buhay ng mga Pilipino. Binigyan ng emergency power ang Pangulo, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin nangyayari na hindi pa ito nagagamit. Kasi nga, basta patungkol sa ekonomiya, it seems as if this government is completely incompetent. Talagang wala. Puro politika lang talaga ang kanilang linya ng specialty. Pero ang klase ng politika nito ay yung politika ng panggigipit. Pero ang panggigipit na ito, sadly, ay mayroong hangganan. May dulo ito. Naranasan na nila ito sa panahon ni Ferdinand Marcos. Nang una, gumagana itong pananakot na ito. Natakot naman talaga yung mga tao. At pati mga oposisyon ay pinakulong. Eventually ay nag-mellow down, nag-lay low. But there will always be people who will continue to fight. At dapat matutunan nila ito sa kasaysayan. Hindi naman sumuko ang lahat na porkit pinagpapakulong nyo na yung mga yan. Pagkus, mas marami pa ang lalong umigting ang espiritu ng pakikibaka. Nung nakita nila ang kanilang mga kasamahan, ay isa-isa nang dinadampot at nilalagay sa kulungan ng walang basihan. At sa tingin ko, kapag inulit ng administrasyon ang ganitong direksyon, yung kasaysayan ay mauulit na nga muli. Hindi pa tayo tapos sa 2026. We are still on the 40th year of the anniversary of EDSA. Marami pa pong mangyayari. Pero sa takbo ng lahat ng mga nagaganap dito sa ating bansa sa kasalukuyan, malinaw na iba ang intensyon ng mga nakaupo sa administrasyon. At malinaw din itong nakikita ng mga tao. Hindi nyo malilin lang yung mga Pilipino sa kung ano ang pakay ninyo. Bakit gusto ninyo magpalit ng liderato ng Senado? Bakit mayroong impeachment? Bakit parang may pagliligaw ng lahat ng mga investigasyon? Ang dulo nito, pananatili sa kapangyarihan. Pero kaming lahat, ang sambayan ng Pilipino, ang lahat ng mga iskumbro, sa aking tingin, pag sinubok nyo mong muli yan, tatayo na muli ang sambayan ng Pilipino at tututulan kayo. Subukan nyo lang at sigurado ako, dito natin masasaksihan na muli ang pag-uulit ng kasaysayan. Ito na marahil ang ating EDSA 3 or EDSA 4. Depende kung sino ang nagbibilang. Pero tayong lahat, kagaya na sinasabi ko, patuloy tayong magmasid, makilahok, mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.